Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa mga bata kayo ngayon ay narito, no? Tulad ng pinamanig natin, dalawang bagay na tumutukoy nawa ng alin, na nawa ang ating pagkilos sa loob ng isang buwan na ito ay tulad ng pinamanig nyo sa Ebanghelyo din. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Nananatiling sa kanya ang buod ng Diyos. Anong gusto ninyo? Pag-ibig ng Diyos o buod ng Diyos? Anong gusto ninyo? Pag-ibig ng Diyos o buod ng Diyos? Pag-ibig na ulit nga, pag-ibig ng Diyos, ulitin nyo ulit. Iniibig ba kayo ng Diyos? Sabihin nyo nga, iniibig ako ng Diyos. Iniibig ko ang Diyos. Iniibig mo ba ang Diyos? O hayaan natin na tayo tulungan tulad ay pinamanig ko bilang mga iniibig sa Diyos, sa lalong-lalong sa pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ng San Jose at sa pasimula ng ating paghahandog ng mga alay ni Maria. Una ay para makita natin na tayo ay tunay na umibig sa Diyos, makita natin ang kahalagahan ng araw na ito bilang araw ng paggawa. Ano ito? Ang dignidad ng pagtatrabaho. Ulitin ninyo, dignidad ng pagtatrabaho. Ulitin nga, dignidad ng pagtatrabaho. Sino ang mga gusto magtrabaho? Parang hirap-hirap kayo magtaas ng kamay. Parang ano yung magtrabaho. Parang gusto nyo na alam na upo-upo. So, napakalaga, hindi lang sapagkat kumikilos tayo, hindi lamang sapagkat makita natin at bilang mga mananampalataya kayo sa natin sa San Jose ay pinaalala sa atin na mayroong dignidad. Ang dignidad ng pagiging isang Kristiyano sa pagtatrabaho. May trabaho bang tatay ninyo? May trabaho bang nanay ninyo? Ipinagyaran sa Panginoon na maging maayos sa trabaho ng tatay at nanay ninyo. So mahalaga na makita namin yun kung sa pagkakaroon wala tayong trabaho. Anong gagawin natin sa daigdig na ito? At kayo rin, mga bata, kayo baga ay masipag na magtrabaho sa bahay. Nagwawalis pa kayo. So, hindi lang kayo masipag, kayo ay nakikiisa sa maliwanag na pagkilos ng Diyos. Minamahal ng Diyos. Tayo, lalo na kapag nakikita namin at makita sa natin yung dignidad ng pagtatrabaho. So, kapag kayo nagwawalis ng bahay ninyo, ay naguhugas ng pinggan, bahagi nyo, nagsasahi. Sino marunong magsahi ka sa kamay? Matutong magsahi. Yun ay pakikiisa natin sa pagkilos
bilang mabuting tao. Kasi tumutulong tayo. Tumutulong tayo sa ating pamilya, tumutulong tayo sa ating bahay. Tumutulong tayo na lumago ang ating pamayanan. No? Kaya dapat dito sa atin, makita rin natin bawal ang tamad sa pamilyang Kristiyano. Bawal ang tamad sa pamilyang Kristiyano. Kinakailangan natin na makita natin yung dignidad. Gusto ng Diyos nang tayo ay nakikita tumutulong sa pagkilos at paglago ng ating pamilya. So napakahalaga po yun. Na makita tayo na tayo tumutulong na maging maayos ang ating pamamahal. At yun ay ipinaalala sa atin ni San Jose na manggagawa na ating ngayong ipinagdiriwang. Pangalawa, tulad ng pinamanig natin ngayong araw na ito, ay makita din natin yung kahalagahan ng paghahandog ng mga alay, ng mga bulaklak kay Maria. So, makita natin na tutusin yung ating paghahandog, yung kahalagahan ng paghahandog ng mga bulaklak para makatulad tayo kay Maria. So, ginawa yung makita natin ang ating mga panalangin. Mga panalangin, inihahandog natin sa paanan ng ating Diyos. Nagdarasal ba kayo? Kapag kayo mamaya naghahandog ng inyong mga bulaklak, na makita ninyo yung inyong panalangin. So, hindi lang yung paghahandog ng bulaklak, yan ay paghahandog ng panalangin na ipagdasal kayo ni Maria kay Jesus. Ipagdasal kayo, samahan kayo ni Maria na ipagdasal kay Jesus. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kasagutan sa ating mga panalangin. Puno ng kababaan ng kalooban. Puno ng kababaan ng kalooban. Kaya yung pangalawa ulit, makita natin yung kahalagahan ng paghahandog ng sarili. Paghahandog ng sarili. Ulitin nyo dito, paghahandog ng sarili. Pakiulit na. Isa pa. Bahagi mo. Kasi kung talagang ihandog natin yung ating sarili, makikita natin na napakalalim ng dignidad ng ating mga pagkilos. Kaya sana po, sa loob ng isang buwan na ito, ng inyong pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria, lalo tayo, sabi nga, maipabanit natin yung yung buhay na kasama natin si Jesus. Makita natin iniibig natin si